Magandang araw mga kaibigan. Alam mo ba, tuwing buwan ng October, napakaraming taong excited sa Halloween. Lalo na yung mga mommies and kids out there, di ba? Kasi usong-uso ngayon yung pagko-costumes, o decorations, party, at yung uso ngayon na trick or treat. Pero bilang mga Kristiyano, tama ba para sa atin na makisali sa pagdiriwang na ito? O sino ba talaga ang nalulugod sa pagdiriwang na ito? Ang Diyos nga ba kaya? Nais ko munang ibahagi sa inyo kung paano, saan at kailan nagsimula ang Halloween. Ang Halloween ay nagsimula sa pagan festival na tinatawag na Samhain. Ang Samhain ay isang sinuunang paganong pista ng mga Celtic people sa Europa. Higit 2,000 taon na ang nakakalipas. Ginaganap ito tuwing October 31 bilang pagtatapos ng tag-init at simula naman ng taglamig, panahon ay tinuturing nilang panahon ng kamatayan. Sa kanilang paniniwala, sa gabi ng Samhain, ang mga kaluluwa daw ng mga patay ay bumabalik dito sa mundo ng mga buhay. Dahil dito gumagawa sila ng mga ritual tulad ng pag-aalay ng pagkain, inumin, sa mga espiritu, pagsusuot ng maskara o costume para takutin ang masasamang espiritu, pagsisindi ng bonfire bilang proteksyon, at minsan panghuhula o pakikipag-ugnayan sa mga patay. Ngayon, ginawa itong modernong selebrasyon ng mga tao na may mga costumes o ginaganap ng mga multo, mga simbolo ng kamatayan at takot. Pero kung titingnan natin mula sa pananaw ng Biblia, ang mga ganitong bagay ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga ito. At sabi pa sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, malinaw ang babala ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang mga bansang nagsasagawa ng panghuhula sa lamangka o pakikipag-ugnay sa mga patay, sapagkat kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga gumagawa ng ganoon. Ibig sabihin, ang mga bagay na may kinalaman sa espiritismo, multo at kamatayan na hindi mula sa Diyos, ito ay tunuturing na gawa ng kadiliman. At tandaan mo, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, layuan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. Kung ang isang selebrasyon ay nagdudulot o nagpo-promote ng takot, kamatayan at kadiliman sa bawat isa, hindi ito para sa atin bilang mga anak ng Diyos. Maraming nalilito kaya linawin natin ano yung kaibahan ng Halloween at saka Undas o yung All Souls Day. Ang Halloween ay nagmula sa pagan ritual, nakatuon ito sa mga multo, demonyo at espiritual na kadiliman. Ang Undas naman o yung All Souls Day ay tradisyon ng mga Pilipino para alalahanin at panalangin ng mga pumanaw na mahal natin sa buhay. Bagamat hindi rin ito nakalagay sa utos ng Biblia, ang Undas ay hindi naman tumutukoy ng kasamaan o kadiliman. Ito ay pagpapahalaga at pagunita lamang. Ngunit ang Halloween ay nagpapakita ng mga pag-i-enjoy ng mga tao sa tema ng kasamaan, mga demonyo at multo at espiritu ng kamatayan. Kaya hindi ito naayon sa kalinisan na gusto ng Diyos. Bakit nga ba hindi dapat tayo nakikisali sa mga pagdiriwang ng Halloween? Unang-una, ito ay nagmula sa kasamaan, kadiliman. Ang root ng Halloween ay pagan at occultic. Pangalawa, pinagdiriwang ito ng kamatayan, hindi ang buhay. Pero si Jesus ay dumating para tayo magkaroon ng buhay. Pangatlo, nagbubukas ito ng pinto sa takot at spiritual na impluensya. Sabi 2 Corinthians 6:14, ano pagkakatulad ng liwanag sa kadiliman? Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang mamuhay sa liwanag, hindi sa dilim. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin kailangan makisabay sa mundo para maging masaya. Tayo ay tinawag upang maging iba, upang magningning sa gitna ng dilim. Sa halip na magdiwang ng Halloween, gamitin natin ang panahong ito para magpasalamat sa Diyos sa buhay na meron tayo. Manalangin para sa iba, pahayag na si Jesus ang tunay na nagbigay ng liwanag at kaligtasan. Sabi nga sa John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Kaya pilitin nating lumakad sa liwanag, hindi sa dilim. At bilang tayo mga anak ng Diyos, mananampalataya ng Panginoong Jesus, tungkulin natin ay palaganap sa lahat ng tao, believers or unbelievers man, ang tunay na kalooban ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nakapaloob dito sa Biblia. Kaya basahin natin, magnilay-nilay tayo araw-araw, magbasa sa ang salita ng Diyos para marami tayong malaman, marami tayong mas makilala pa natin ang ating Diyos at ang ating Panginoong Jesus. Magkaroon pa tayo ng mas malalim, mas matibay na relasyon sa Kanya. Ganon din, araw-araw tayong maglaan ng oras para manalangin, makipag-usap sa Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. God bless everyone.